Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy para sa mga Capricorn. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong una mong card na Bloodstone. Mag-set ka ng goal na makakabuti sa iyo, makapagpapamotivate para ma-achieve mo yung mga plano mo. Kahit na meron ka mang pinagdaraanan na sitwasyon, magpatuloy ka pa rin para ma-energize ka. Itong Hematite naman, pinapaalala na napaka-importante ng self-care para mabibigyan mo ng pansin yung ibang parte pa ng buhay mo. Importante rin na i-priority yung sarili mong happiness. Alamin naman natin kung ano ang angel number mo. 505. You are being called to give others the lesson you have discovered for yourself. Yung mga na-experience mo sa buhay ay magandang lesson sa kapwa mo. Kasi may mga sitwasyon na pare-pareho tayo ng pinagdaraanan, kung ano yung naramdaman mo sa panahon na yon, merong ibang person na nakakaramdam nito ngayon. Mas madaling makapagpayo sa person lalo na kung naranasan mo ito. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. Eight of Swords in reverse, Two of Swords, at Seven of Pentacles. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na meron kang desisyon na kailangan pagdesisyonan, pero mabagal mo itong ginagawa or hindi ka makapagdesisyon. Kasi merong ibang Capricorn na alam mo na yung katotohanan pero hindi mo pa to kayang harapin. Kaya matagal mo tong pinag-iisipan. Sa career or negosyo, nagkakaroon ng problema kasi may mga taong kinu-question yung abilidad mo. At base sa mga cards, yung mga taong ayaw sa iyo, may hirapan kang kumbinsihin sa mga plano mo o kaya gusto mong gawin or decision. Kaya sinabi sa unang mga cards na gawin mo kung ano yung magpapa-energize sa iyo. Ang ilan sa inyo ay nag-quit ka sa trabaho mo dahil sa magulo yung sitwasyon mo doon. Ang iba naman ay nagpalit ng negosyo or nagdagdag ka. At yung pagpuna ng ibang tao sa karir mo or negosyo, mas lalo mo pang pinagbuti yung buhay mo. At malaki yung naging tulong sa iyo. Ang ilang single kahit may person na nagpapakita ng interes sa iyo, mas gusto mong ipahinga yung sarili mo. Para sa ilang single, kung nakapag-decide ka na gusto mong mag-isa, hindi mo gustong makipagrelasyon, sabihin mo sa potential person kasi umaasa. Itong additional card na Judgment in reverse. Pangatlong card mo na ito na pagdating sa choices, hindi ka kaagad makapag-desisyon.
Ang ilan naman kaya hindi ka makapagdesisyon kasi gusto mong malaman kung ano ba yung naiisip ng person or ng kapwa mo. Kaya hindi ka makapagdesisyon kasi iniisip mo na baka mas lalo lang gumulo yung situation mo kung nakapag-decide ka na. Kapag ka walang desisyon, walang pagbabago, mananatili yung situation. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon kayo ng problema ng person mo, pero sinisikap nyo na maayos ito. At dahil sa pareho kayo ng person mo na nag-e-effort na para yung relationship ay magtagal, matutupad yung pareho nyong minamanifest para sa relasyon. At saka yung mga problemang pinagdaraanan nyo ng person mo ay hindi nagtatagal. Page of Wands, Seven of Swords at Ten of Wands. Pinapakita sa cards mo na matalino ka. Gusto mong magsimula ng bagong direksyon. Na mararamdaman mo yung kalayaan. Dalawang cards na nagsasabi nito na focus ka na sa gusto mong matapos at gusto mong simulan. At kung nakakaramdam ka ng delay, hindi ito magtatagal. At saka para sa ilan, matuto ka ring tumanggi or balansehin yung mga decisions mo. Nang sa ganun, yung mga tao na nasa paligid mo or person mo ay irespeto ka yung desisyon mo. Matutupad yung minamanifest mo or goal sa buhay. Sa financial, magkakaroon ka ng magandang kita. Pero, nakadalawang cards ka na para sa warning na mag-ingat sa financial decisions. Para makaiwas ka sa scammer at saka yung financial na meron ka ay mailalaan mo rin sa iba pang bayarin. At ang ilan sa inyo, ikaw yung inaasahan ng family mo. Yung problema mo sa financial ay nakadalawang cards ka na pansamantala lang. Para sa ilang single, merong potential person na makakarelasyon ka. Magiging masaya yung relationship nyo na feeling mo hindi na kayo magkakahiwalay. Kahit na masaya yung pakiramdam mo dito sa relasyon na ito, kailangan mong unahin yung trabaho mo. Kaya ito yung nagpapastress sa iyo na kahit gusto mo ng love life ay pinapalipas mo. Sinabi na sa mystical cards na gawin mo yung mga sitwasyon na makakapagpa-energize sa iyo kung ano yung makakapagpasaya. Itong Three of Pentacles ay sign na hindi naman sa lahat ng oras, ikaw palagi yung magsasakripisyo para sa family. Kailangan ng teamwork. Patungkol man ito sa person mo o kaya sa magulang mo, hindi mo kakayaning mag-isa. Maybe ang ilan sa inyo maganda yung kita mo, pero hindi naman kasi financial lang ang pinag-uusapan dito. Yung kaligayahan o kaya happiness mo. Nakadalawang cards ka na kailangan din ng pahinga para sa sarili. Para sa ilan na nasa relationship, mag-ingat sa person na akala mo kaibigan. Meron kasing person na naiinggit kasi pinapahalagahan ka ng person mo. Yung attention ng person mo nasa iyo. At ang advice ng mga cards, yung pangangailangan ng person mo at saka patatagin yung relasyon yung dalawa. Yun yung dapat na i-focus mo. Two of Cups, Five of Wands at the Hermit. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na swerte ka or blessed ka dahil sa maraming taong nagmamahal sa iyo.
Huwag mong hayaan na masira ito ng konting problema, na pwede naman pag-usapan yung problems, na huwag nang dagdagan yung problems. Mas isipin mo na marami ka ng pinagdaanan na nalagpasan mo. Isipin mo din yung mga taong sumusuporta sa iyo at naniniwala. Kahit na mahirap itong gawin, lalo na ang ilan sa inyo, yung person mo, may temper, kailangan mas piliin mo yung payapa na sitwasyon. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo naikipaglaban ka sa sakit mo at mababalanse mo rin yung kalusugan mo at magkakaroon ng recovery. At para sa ilan, naka-4 na cards ka na kailangan ng pahinga para hindi mag-suffer yung kalusugan mo. Marami kang dapat harapin at protektahan, kaya i-kondisyon mo yung sarili mo. Para sa ilang single, yung person na nakarelasyon mo ng panandalian ay magbabalik. Pero sa pagbabalik niya, marami na siyang karibal. At iniisip mong mabuti kung ano ba yung gusto mo, yung bago or yung nakaraan. At base sa mga cards mo, ready ka na para mag-start ng bago. Pero maraming nagiging choices kaya ito yung nagpapalito sa iyo. Sa mga nasa relationship, ano man yung nangyayari sa relasyon nyo or ano man yung sabihin ng iba, yung person mo pa rin yung bibigyan mo ng pagpapahalaga. Itong The Lovers naman, naka-4 na cards ka na marami kang isinakripisyo para sa pagmamahal. At dahil sa iba't ibang challenges na nangyayari sa relationship or sa buhay mo, napapalitan na rin yung mga paniniwala mo at saka yung action na gagawin mo patungkol sa love. Paniwalaan mo kung ano yung nararamdaman mo at saka kutob. Para tama yung mga pipiliin mong desisyon patungkol sa personal mong buhay o mga bagay na gusto mo. At pinapakita rin ang card na ito na magkakaroon ng pagkakasundo sa past person or person mo. Kasi yung person, ano man yung nangyaring sitwasyon sa buhay nyo, ano man yung pinagdaanan nyo, meron pa rin siyang feeling sa iyo. Kumbaga, mahal ka pa rin niya. Nagustuhan niya sa iyo yung marunong ka makinig at saka umunawa. Ituloy ko na para sa ilan na nasa relationship, magkakaroon kayo ng strong connection ng person mo. Magkakaroon pa rin kayo ng pagtatalo ng person mo, pero ang advice ng cards ay mas mag-effort ka pa na makakonekta sa person mo. Magkaroon ng time sa isa't isa at ipakita yung suporta sa person at pagmamahal sa kanya kasi yun yung gusto niya at hinahanap. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Leo, Taurus, Capricorn, Libra, Cancer, Pisces. Pwedeng hanggang dito sa charms mag-resonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung letra ng pangalan na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. K, E, F, G, R, B, N, A, D, Z.